Kay Soto, konti na lang ang kulang at kakailanganin na ng NBA. At kung bakit? Ito ang dahilan. This off-season ay merong bihirang ginawa ang NBA. With the 9th pick in the 2024 NBA Draft, the Memphis Grizzlies select Zach Edey. Una ay ang pagkuha kay Zach Edey as lottery pick na isang legit 7'4". At ang pagperma ni Jamarion Sharp, isang legit 7'5" na isang undrafted. 2 years ago ay hindi ito posibleng mangyari. Alam naman natin na ang NBA ay mahilig sa mga undersized big man, pero sa pagperma ni Jamarion Sharp at pag-pick kay Zach Edey ay mukhang nag-evolve na naman ang NBA at bumalik na ang mga extra tall players. Nagsimula ito last year when Vek Wembanyama was picked first overall by the San Antonio Spurs. At ito rin ang dahilan kung bakit siguradong susunod na ang perma ni Kai Soto sa NBA. Siguradong ipapatawag ang pangalan ni Kai ng mga NBA teams kung hindi man this season ay baka next year dahil siguradong magkaroon ng maraming mga mismatches at ang mga smaller teams ay siguradong maghahanap rin sila ng mga extra tall players. At isa si Kai sa prospect na tinitingnan dahil sa kanyang 7'3" height paired with his insane skills and athleticism. At kung nagiging lottery pick si Zach Edey na limited ang skills and mobility, ay how much more si Kai na napakabilis at napaka-skilled compare kay Zach Edey. It will be a matter of time bago makakapasok si Kai sa NBA dahil nagiba na ang standard ng NBA at tapos na ang small ball. Malaking bagay ang pagpasok ni Vek Wembanyama sa NBA dahil parang hinigop niya ang iba pang mga extra tall players para gawin nilang playground ang NBA. And Kai should be one of the players na makakasama sa listahang ito. He has height, skills and athleticism and high basketball IQ to compete at the highest level. Pero sino nga ba ang mas magaling? Si Kai Soto ba o si Zach Edey? Well, kung sa palakasan ng katawan sa ilalim, there is no doubt magaling si Edey sa ilalim. Pero mukhang limited ang kanyang mga movements sa ibang aspeto ng kanyang laro. Ang kanyang lateral ay medyo mabagal and for sure mas mabilis pa sa kanya si Kai at merong mas maraming mga moves kay Edey. In 1 year time ay siguradong magkasing lakas na ang katawan ni Kai Soto at Zach Edey. Kaya ito ang pag-asa natin. Nalalakas ng husto si Kai without sacrificing his speed. For now siguro, merong konting advantage si Zach Edey over Kai dahil sa kanyang lakas sa ilalim, pero sa ibang aspeto ng laro ay hands down, angat pa rin si Kai. And how about Jamarion Sharp, ang bagong perma sa Dallas Mavericks? Well, there is no question, magkaiba ang strength ni na Kai Soto at Jamarion. While Kai is more of an offensive player na pwedeng maglaro sa loob at sa labas, samantala itong si Jamarion ay isang monster shot blocker at defender. Kaya depende na lang kung paano sila gagamitin ng kanilang mga team to maximize their full potential. Pero what makes Kai Soto extra special ay pwede siya magiging isang monster scorer inside the paint, katulad ni Zach Edey, kapag lumalakas ng husto ang kanyang katawan. And at the same time, he can also be a great defender player and shot blocker kapag magpapakondisyon siya ng husto. Nandiyan na kasi ang speed and athleticism ni Kai, pati ang kanyang ability to read the game, kaya konting ensayo pa at development ay siguradong makikita na ng NBA na mas magaling pa ang ating idol na si Kai Soto, kina Zach Edey at Jamarion Sharp. With a little luck, ay siguradong gugulatin ni Kai Soto ang buong NBA. Kung hindi pa man this season, ay siguradong next season na ito mangyayari. At balitang Olympics naman, Team USA at ang France maghaharap sa basketball finals ng 2024 Paris Olympics. Kasado na ang paghaharap ng Team USA at France sa finals ng men's basketball sa 2024 Paris Olympics. Nakalusot ang Team USA sa finals matapos pabagsakin ang Serbia, habang ang France naman ay pinaluhod ang Germany upang masiguro ang ticket sa finals. Para sa Team USA, muli silang aasa kay LeBron James na patuloy na nagpapakitang gilas sa Olympic stage.
Nakaalalay rin sa Team USA sina Stephen Curry at Kevin Durant. Para naman sa France, pangungunahan ito ng bagitong player na si Victor Wembanyama, kasama na ang ilang veteranong players ng kanilang national team. Sina Stephen Curry at LeBron James nanguna habang nakagawa ng kamanghamanghang pagbawi para sa Team USA upang makapasok sa gold medal game. It got scary for a while, pero maaring huminga ng maluwag ang Team USA. Matapos humabol ng hanggang 17 points, nagawa ng Team USA ang isang kamanghamanghang pagbawi sa fourth quarter para makapasok sa kanilang ika-4 na sunod-sunod na gold medal game. Tinalo ang Serbia sa score na 95-91. Baon ang Team USA ng 13 points bago pumasok ang fourth quarter at nasabingit ng isang malaking upset. Ngunit mabilis nilang pinababa ang kalamangan sa 5 points sa mahigit 7 minuto pa ang natitira sa laro. Pagkatapos nito, nag-take over ang Team USA matapos magpalitan ng mga puntos ang parehong kupunan. Ang sunod-sunod na baskets ni Joel Embiid ang nagbigay ng pagkakataon sa Team USA na makabalik sa loob. Isang mahirap na layup mula kay LeBron James ang nagpantay sa score sa 84-all sa may 3 minutes 39 seconds left. Naibalik ng Serbia ang kanilang kalamangan, ngunit tumama si Stephen Curry ng kanyang ikasiyam na 3-pointer para ilagay ang Team USA sa isang puntos na kalamangan. Gumawa si LeBron James ng isang reverse layup upang gawing 3 puntos ang kalamangan ng Team USA at sinundan ito ni Stephen Curry ng isa pang 3-pointer. Going coast to coast upang ilagay ng Team USA sa 91-86 na kalamangan sa may 1 minute 41 seconds na lang ang natitira. Ang laro ay lumiko sa isang 14-2 run ng Team USA. Up by 2, with 8.2 seconds to go, Stephen Curry fittingly knocked down a pair of free throws to ice it. Team USA outscored Serbia 32-15 in the fourth quarter. Gotta get it the hard way. Kudos to Serbia, but we came through. Yan ang sabi ni LeBron James pagkatapos ng laro. Ang 36 points ni Stephen Curry ay isang puntos na lamang para sa pagtay ng American record ni Carmelo Anthony sa Olympics. Nagtala si LeBron James ng kanyang pangalawang triple-double sa Olympics. Nagtapos ng may 16 points, 2 rebounds and 10 assists, habang nagdagdag si Joel Embiid ng 19 points. Ito na ang ikatlong paglalaro ng Team USA at Serbia ngayong summer. Komportableng nakuha ng Team USA ang parehong nakaraang laban, nanalo sa isang exhibition sa Abu Dhabi sa score na 105-79 at sa unang laro sa group play, 101-84.